Buti buo pa rin siya. Sabay ka itong bawang. Oo. Okay, simulan na natin yung paggawa ng longganisa. Ito yung guys, pinagiling ko kanina. At isinabay ko na yung bawang. Marami-raming bawang to. Okay, timplahan natin ng paminta. Lagyan din natin ng paprika. Lagyan ko ng kaunting anghang, chili flakes. Then asin. Maglagay tayo ng soy sauce. Pampakulay lang. Asukal. Yung mga 2 kutsarang asukal. Then maglagay tayo ng atsuete. So malinis ang kamay ko, no? Halo ko muna siya. Okay. Mag-add ako ng cornstarch. Mga 2 kutsara. Para ito yung magsisilbing bubuo sa kanya, pampakapit. Okay na siya. Dahil wala pa yung casing na in-order ko nito, no? So, hayaan ko muna siyang ganyan, then lalagay ko muna sa ref. Sa tingin ko bukas nandito na yung pangbalot ko nito. So, to be continue yung ating gagawing longganisa. Bali, 80% na lean meat at 20% ng fats to, guys. Para hindi naman masyadong mataba. Di ba pagka vegan longganisa, pagka niluto mo, hindi na siya lumiliit. Ibig sabihin, kaunti lang yung taba niya. Okay. Mag-add tayo ng kaunting suka. Yun, ganun lang. So, bago natin ito maibalot bukas, okay na yung marination niya, no? 1/4 yung bawang to, guys. Inubos ko yung 1/4. Sinama ko sa pagpagiling. Gusto kong maraming bawang yung longganisa. Ang bango. Gawin natin mas masarap. Maglagay tayo ng patis. Hindi na ako maglalagay ng oyster sauce kasi nga may asukal naman ako nilagay. So, patis. Nakikita nyo yung puti-puti. Halos bawang yan. Madaming bawang to. Okay na to. So, ilalagay ko lang to sa ref for at least hanggang dumating yung casing. So, ganyan yung kulay niya.
Ganda, no? Atsuete ang nagbigay kulay sa aking masarap na garlic longganisa. Then, nilagyan ko ng kaunting chili flakes para may kaunting anghang, di ba? Sarap yan. Okay, so ayan. Ito na yung ating ginawa kahapon na longganisa, no? Ayan, bigan longganisa. Yung datingan, no? More on garlic yan, guys. Saka, dumating na rin yung aking casing. So, ito yung pinaglagyan. So, sinunod ko na yung instruction kung paano linisin. Then, ito na. Ito na yung casing niya. Yan, hinugasan ko na siya ng maraming beses para mawala yung alat. So, try na natin na tatanggalin ko na sa tubig. Magsimula na tayong magbalot. Okay guys, so gagamit ako nito, no? Para maganda yung pagkakalagay natin sa casing ng ating langgunisa. So, dito natin ito ilalagay, mixture. Okay, simulan na natin. Wait lang. So, okay, bubuhag-hagi ko muna, no? Okay, para mabilis, nag-gloves na lang ako. Para sure na makakapasok siya na mabilis dito sa lagayan. Marami pala to, no? Marami na din pala yung 1 kilo. Pagka hindi kasya yung casing ko, meron pa doon isa hindi ko pa nabubuksan. Then ito, saan ko lang siya isasarado. Ito na siya. Then nilagyan natin yung casing dito sa So, yan. Papasok ko lang siya dito. Sana walang mabutas. So, okay. Dito na tayo sa dulo. So, ibubuhol ko lang to, no? Buhol ko na lang. Okay, maghuhugas lang ako ulit ng kamay. So, ayan. Start na tayo. So, okay na. Ito na yung aking nagawa. So, tatalian ko na lang, no? Gamit tayo ng kitchen twine.
Tapos na. So, ilagay natin dito para preserve natin. Ilagay natin sa ref. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wala ko pumutok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Madami din yung 1 kilo. 19, 20, 21. Ganito pa usukan eh. 20 to 23. Okay, 23 piraso. Try natin magluto bukas. So ito yung gagamitin kong kawali para naman ano. So yan na. So ito na yung longganisa natin kagabi, no? Try natin magluto. So yan, titikman natin 3 piraso muna ang aking lulutuin. Kasi ako pa lang yung kakain. So pakuluan natin siya sa marami-raming tubig para sure na luto talaga yung meat, no? At pakuha natin yung masarap na lasa ng ating ginawang longganisa. Okay guys, takpan natin para hindi natin hindi malaglagan ng mga unwanted guest. Okay, check natin, no? Uy, nahubaran na yung dalawa. Bakit ka nahubaran? So ayan na guys, naubos na yung tubig. Walang oil. Unti lang. So maglagay tayo ng kaunting mantika para sure tayo na matostado ng gusto natin yung ating nilulutong longganisa. Masarap yung medyo tostado sa mantika, no? Kaya nag-add tayo ng kaunting oil. May kaunti naman siyang sarili niyang mantika, pero nag-add pa rin ako para hindi naman siya masunog. At para maging maganda yung pagkakaluto. Wow. Ito lang siya guys. Ganyan ang kulay niya kasi sa atsuete. Tapos kaunti lang yung soy sauce na nilagay ko. At di rin ako naglagay ng oyster sauce. Tuin natin siya ng matagal-tagal pa. Yung matustado. Nahubaran talaga, no? Ayan yung balot niya. Parang hindi siya naghiwalay. Yan ang purpose ng cornstarch na nilagay natin. Yan, kaya mahalagang mahina lang yung apoy pagka ganito na para hindi siya masunog at maluto pa natin ang gusto. So, ayan, ang ganda ng kulay, oh. Buti buo pa rin siya, no? Palaban. Hindi naghihiwalay. So, saglit na lang to. Sarap. Okay guys, tikman na natin, no? Luto na. Okay guys, tikman na natin. Then mainit pa, no? So, bago natin patikim sa iba, tayo muna nagluto para sure na wala silang masasabing hindi maganda. Sarap. Sobrang mainit na talaga ngayon.
Amo, sa kusina lang, mawala ka lang sa harap ng electric fan, sobrang mainit. Pagpapawisan ka ng gusto. Ang sarap niya, sobra. Ayan, tinikman ko na yung isa, ha. Naubos. Malapit na maubos yung isa. Mm. Ang masarap lang pag sarili mong gawa. Sarili mong timpla at yung gusto mong saktong alat lang ang ma-appreciate mo talaga. The best. Hindi siya mataba. O, diba? Pure meat.